Sunshine Radio Report! At para sa huling balitang national, Alice Goo at 7 iba pa hinatulang guilty sa Pasig Court sa kasong qualified trafficking. Alamin ang balitin nga mula kay Margot Gonzalez. Hinatulang guilty sa kasong qualified si dating Banban Tarlac Mayor Alice Goo ng Pasig RTC Branch 167. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Matatanda ang kinasuhan si Goo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na PAOK at ng Philippine National Police dahil sa umanay koneksyon nito sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa compound ng Baofu Land Development Incorporated na leasing company ni Goo. Maliban kay Goo, hinatulan ding may sala at nakukulong ng habang buhay ang mga akusado na sina Rachel Malonzo Carrion, Jamie Lynn Cruz, Walter Wong Rong at 4 na iba pa. Pinagmumulta din sila ng korte na nagkakahalaga ng 2 milyong piso sa kada kaso at magbabayad ng danyo sa mga biktima. Ipinag-utos din ng korte ang forfeiture ng Baofu compound at mga naipatayong gusali doon. Ang naturang property sinasabi nagkakahalaga ng 6 billion pesos. Humarap si Goo sa promulgation sa pamamagitan ng video conferencing at ang 15 kapwa niya akusado. Para naman sa PAOK, symbolic ang pagkakapanalo nila sa kaso. Mabilis daw ang naging pagresolba ng korte sa kaso kung saan inabot lang ng 1 taon ang paglilitis. We expect yung worst but this is a big surprise para sa amin lahat. The Philippine National Police, the Justice Department, yung PAOK, and then yung ibang law enforcement agencies like the BI, NBI. This is parang dito nagsama-sama yung hirap namin, yung pawis namin. Kasi hindi lang ganun it took us a year and a half simula nung mapakulungan natin itong mga to. And napakalaking katuwaan at kagaya ng sinabi ko, a victory para sa ating lahat. It is not just a victory for the government, but a victory for the victims, for the community, and pati na rin sa ibang bansa. Makikita natin kasi ibang biktima ay may mga foreigners. Kinumpirma naman ng DOJ na maaari pang umapela si Goo, pero immediately executory ang desisyon ng korte. Right now, she is currently detained and the judgment is immediately executory. So, ibig sabihin, to answer your question, there is still a right to appeal, of course, from the RTC to the Court of Appeals. But that, as to the issue of her incarceration, nakakulong na po siya. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Mark Gonzalez, SMNA.